Hello everyone from Philippines to China. It's Belle and Lian. Nasa home city nga kami guys sa tatlong kadahilanan. Una, puntahan namin ang aming bahay dahil sabi ng tenant namin, barado daw yung washing machine. Kaya bumili kami ng panglinis at lilinisan nga ito ni Lian. First time nga din namin makita yung umuupa sa amin dahil sa phone lang ito nakakausap ni Lian. Pagkatapos, kukunin nga namin doon ang aking mga damit at iba pang gamit namin. Pangalawa, ipapaayos ni Mama yung naputol kong earrings. May mga sumabay kasi sa amin kanina, nakakilala ni Mama, kaya di ako nakapag-video, medyo nahiya ako. Pangatlo, imimit namin yung friend ni Lian. I-treat namin siya dahil ilang beses din niya kami linibre. At promise ni Lian na i-treat namin din siya pagbalik namin dito. Sobrang na-miss ko din talaga ang lugar na ito. Mukhang okay naman ang pag-aalaga ng tenant namin dito sa bahay, kaya kampante kaming ipaupa sa kanya. Medyo mababa nga ang parenta namin dahil ang importante ay alagaan niya ito. Inihatid na namin si Mama dyan sa mall para asikasuhin ang pagpapaayos ng aking earrings. At pagkatapos, tumiretso na kami sa Hotpot Restaurant. Doon na nga lang namin antayin yung friend ni Lian. Di nga namin mapilit si Mama sumama sa amin dahil matatagalan daw siya at doon na daw siya kakain sa mall. Dalawang beses nga ako napunta dito at masarap naman talaga ang mga food at very good din ang service nila dito. Inumpisahan na nga ni Lian mag-order at sakto naman ang pagdating ng aming friend kasama ang kanyang panganay na anak. Ang bait nga neto, napaka-humble at mayaman. Marami din siyang mga business na pinapatakbo. Renegaluhan nga din niya ako ng jade bracelet. Ang cool nga dito dahil sa mismong table ang stove at binigyan nga kami nitong tig-iisa naming pot na may timplado ng soup. Eto na guys, katatapos lang namin kumain and naghiwalay na din kami sa friend ni Lian. And now, Lian is calling our mom kasi iniwan namin siya sa mall para ipaayos daw yung aking earring kasi naputol guys. Ay nako. Ayaw niya kasing sumama kanina kasi sikasuhin niya daw yung earring ko. Kaya kami na lang ni Lian ang nagpag-meet. Okay guys, and we'll see where will we go next. Hindi na sumasagot si Mama kaya inisip namin na baka umuwi na siya. Kaya dumiretso na kami sa paborito naming park. Dito nga kami palaging napupunta ni Lian tuwing gabi. Ang luwang kasi nitong park na ito at malapit nga lang sa aming bahay. Marami nga ang namimingwit dito. Karamihan nga sa kanila ay matatanda. Isa nga itong tourist attraction dito sa amin at marami din ang mga nagpupunta ditong taga-ibang probinsya. Makita lang itong napakalaking statue ni Genghis Khan. Malaki nga ang pinagbago dito. Gaya neto, wala ito nung nandito pa kami. We always come here. And during night time, it's really beautiful because of the lights. Yeah, but this time you cannot appreciate that. I think it's already done. The building's there, but before it was under construction. Biglang ang tumawag si Mama, kaya babalikan namin siya sa mall. Sa 5 buwan na nawala kami dito, ay wala itong amusement park na ito sa harap nitong park. At itong mga buildings na yan, under construction yan, pero ngayon occupied or ready to occupy na. Kinuha lang talaga ng 1 year ang construction at ready na.
Hindi na kami magtataka na pagbalik namin ay malaki na ang pinagbago dito. Pagmasdan nyo yung billboard na yan, may magpa-flash dyan na ilang tao with their information. Yan yung mga may malaking utang na nagtatago na kaya nakakatakot umutang na di kayang bayaran dahil ipopost nila yung mukha mo sa billboard. Heto nga't nakita namin si Mama at sobra talaga akong na-touch dahil bililhan niya pala ako ng bago. Pero di ko bet yung napili niya dahil mahaba at di ako mahilig sa mahabang earrings. Gusto ko yung simple lang. Delikado kasi baka hihilain ng mga pupils ko, mahilig pa man din silang yumakap. Alam niyo ba guys, umikot-ikot nga kami ng around 15 to 20 minutes dahil wala kaming mapagparkingan. Kaya sabi ko, okay na yan, di na natin kailangang palitan. Pero sabi ni Lian, okay lang, gusto daw nila akong isatisfy sa araw na ito. Kaya sobrang saya ang nararamdaman ko dahil sa pagmamahal nila sa akin. Ganitong style nga ng earrings ang mga bet ko, pero hindi ko masyadong nagustuhan yung lock, kaya kung titignan, medyo loose siya sa tenga ko. Pero ito lang talaga ang style ang napusuan ko. Pero mas light pala ito sa nakuha ni Mama, kaya may 480 pa silang need i-refund. Pero di daw sila nagre-refund ng cash, kundi mamili daw ako ng mas maliit nilang bentang ginto. Aanhin ko naman yun. Wala kasi kaming mahanap na katimbang ng unang napili ni Mama, kaya pumili na lang ako ng iba pa na mas mabigat, maigi nang magdagdag na lang kami ng konti. Alam nyo guys, dahil kay Mama ay nakakapunta ako sa mga store ng mga ginto. Hindi naman kasi talaga ako mahilig sa alahas. Kung may pera man ako ay hindi kasi ito ang priority ko. Ang mga Chinese talaga kasi ay mahilig sa mga gintong alahas and I think it's a part of their culture. Pinahugasan nga din namin ang iba pa naming alahas ni Mama dahil free nga itong ino-offer ng store na ito. Ito nga ang resibo na umaabot nga ng mahigit 30,000 pesos itong earrings na binili sa akin. Tignan niyo naman si Mama, mas mataas pa ang takong sa akin at talaga namang bagay na bagay sa kanya. Heto na guys, pauwi na kami at sobrang saya ko sa araw na ito. Thank you so much for watching guys. Bye bye!